January 12, 2025. Maging maingat sa iyong mga pangako sa Diyos. At nalaman ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, "Humayo ka, mahiga ka, at kung tawagin kanya'y ang iyong sabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Unang Samuel chapter 3 verse 8 to 9. Pero minsan, ayaw nating makinig. Ganito ang katayuan ni William Miller. Kahit na ang mga tenga ng kanyang budhi ay tumutunog sa utos na bigyan ng babala ang mundo tungkol sa panganib na darating, wala siyang kagustuhang gawin iyon. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang maiwasan ang sumbat na mayroon akong kinakailangang gawin. At naisip ko na sa pamamagitan ng malayang pagsasalita ng lahat tungkol dito, na kailangan kong gampanan ang aking tungkulin at magtatag ang Diyos ng kinakailangang kasangkapan para sa pagsasakatuparan ng gawain. Nanalangin ako na makita ng ilang ministro ang katotohanan at italaga ang kanilang sarili sa pagpapahayag nito. Narito, mayroong isang madaling gamitin na solusyon. Kumuha ng ilang ministro upang gawin ang aking gawain. Nakarating ako sa konklusyon na kung ang iglesia ay aasa sa mga ministro upang tapusin ang gawain, ito ay magtatagal ng kaunti kaysa sa walang hanggan. Ang masamang balita tungkol sa mabuting balita ay tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin upang gawin ang ating bahagi. Ngunit iyon ang ayaw gawin ng taong si Miller. Sa pag-asang makapagpapatotoo sa pamamagitan ng kahalili, sa wakas ay nakarating siya sa dahilan ni Moises. Sinabi ko sa Panginoon na hindi ako sanay sa pagsasalita sa publiko, na wala akong kinakailangang mga kwalifikasyon upang makuha ang atensyon ng isang tagapakinig at iba pa. Ngunit hindi siya nakahinga ng maluwag. Sa loob ng 9 na taon, nakipagpunyagi si Miller sa pananalig na mayroon siyang tungkulin dapat gawin para sa Diyos. Pagkatapos, isang Sabado noong mga taong 1832, ay umupo siya sa kanyang mesa upang suriin ang isang detalye ng aral ng Biblia. Bigla siyang nabigla sa paniniwalang kailangan niyang maging aktibo para sa Panginoon. Sa matinding paghihirap ay sumigaw siya na hindi siya makakapunta. Bakit hindi? Dumating ang sagot, at pagkatapos ay binikis niya ang lahat ng kanyang mga palusot na dahilan. Sa wakas, ang kanyang pagkabalisa ay mas tumindi na anupat nangako siya sa Diyos na gagawin niya ang kanyang tungkulin kung tatanggap siya ng paanyaya na magsalita sa publiko tungkol sa paksa ng pagparito ng Panginoon. Dahil doon ay nakaranas siya ng kapahingahan. Kung tutuusin, siya ay 50 taong gulang na at walang sino man ang humihiling sa kanya na iharap ang paksa noon. Nakaramdam siya
ng kalayaan sa wakas. Ngunit sa loob ng kalahating oras ay nakatanggap siya ng ganoong imbitasyon. At kasabay nito ang isang saglit ng galit dahil sa hindi siya kailanman nangako sa Diyos ng anumang bagay. Nang hindi sumagot ay padabog siyang lumabas ng bahay. Matapos makipagpunyagi sa Diyos at sa kanyang sarili sa loob ng halos 1 oras, sa wakas ay pumayag siyang mangaral kinabukasan. Ang sermon na iyon ang simula ng isa sa pinakamabungang ministeryo noong kalagitnaan ng ikalabinsiyam na siglo. Ang aral, mag-ingat sa ipinangako mo sa Diyos. Maaaring higit pa ang nasa isip niya para sa iyong buhay kaysa sa pinapangarap mo. Okay, amen po sa ating pong napakagandang devotional ngayong umaga. Salamat muli sa ating Panginoon at binigyan muli tayo ng pagkakataon na makapag-aral at makapakinig ng kanyang mga salita. Sa ating pong devotional ngayong umaga ay tunay na napakabuti ng ating Diyos sapagkat ang kanyang mga salita ay tunay na nagpapaalala muli sa atin sa ating mga pangako, sa ating mga salita, sa ating pong mga gawi. Partikular sa ating pong topic ngayong umaga na ang sabi ay mag-ingat o kaya naman ay maging maingat sa iyong mga pangako sa Diyos. Tunay itong ating pong mga topiko na ating pong nababasa ay talagang partikular na nangyayari sa isang individual, lalo na po sa isang mananampalataya. Na katulad po ni William Miller, ay ganito rin ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Yung pong nakakapagbitiw siya ng mga pangako sa Diyos na kung saan ay sa bandang una ay meron siyang kasigasigan o meron siyang yung tinatawag na joy o yung passion na makapagbahagi ng mga salita ng Diyos. Ngunit dumarating din sa punto ng kanyang buhay ay yung pong parang nagdadalawang isip siya. Ngunit sa ating pong lesson ngayon, nakikita natin na si Miller ay yung kabigatan ng kanyang tungkulin na ipahayag, partikular doon po sa pagparito ng ating Panginoong Hesus ay tunay na mabigat para sa kanya. At sa ating pong mga konsensya minsan mga kapatid o madalas na ganyan din ang nangyayari, yung pong experience ni William Miller. At sa atin mga kapatid, ang Diyos ay alam niya ang kahihinatnan ng lahat. Alam niya rin yung mangyayari sa kinabukasan at sa hinaharap. Nakita natin at narinig natin mga kapatid na nakikipag-bargain pa si William Miller sa ating Diyos, na ika nga ay nakikipag-tawaran siya na kung saan naghihintay pa siya na siya ay imbitahan, at kung hindi siya maimbitahan, ika nga ang sabi ay hindi siya mag-share. Pero ang Diyos ay talagang matalino, marunong, at alam niya na sa puso ni Miller, kahit po nagdadalawang isip siya, ay meron siyang tinatawag na nababasa ng Diyos, yung talagang pintig o kaya takbo ng ating mga isip at ng ating mga nararamdaman sa puso. So, kahit na itago ni Miller yon, sa kanyang sarili, yung pong kasigasigan at yung kanyang kagustuhan na
i-share yung pong nalaman niya na katotohanan, lalo na po sa pagparito ng ating Panginoon, ay humantong pa rin, humantong pa rin doon sa kalooban ng Diyos na ihayag niya yung ninanais ng Diyos na maihayag sa sanlibutan o sa ating lahat, mga kapatid. So tayo, mga kapatid, bilang conclusion po, ay dapat kung merong nais na ipahayag sa atin ng Panginoon, kung merong nais na sabihin ang Diyos, at gagamitin tayo bilang instrumento para sa ating kapwa, ay katulad ni Miller, mga kapatid, na nakita natin yung istorya niya, ay bigyan natin ng pansin, na tayo ay sana ay huwag tayong iiwas, o kaya huwag tayong umiwas o gumawa ng kaparaanan o kadahilanan para tayo ay umayaw, o kaya naman ay humindi, o kaya naman ay hindi tayo tumugon dun sa panawagan na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung maikukumpara nga lang natin, mga kapatid, parang si Miller ay parang si Jonah, na ninanais ng Diyos na si Jonah ay magbahagi ng kaligtasan, o yung tinatawag na mensahe ng kaligtasan at yung repentance sa Ninive, pero ayaw niyang pumunta, sa iba siya nagpunta. Pero in the long run, doon sa istorya ni Jonah, ay yung kalooban pa rin ng Diyos yung nasunod sa buhay ni Jonah, at yun din po yung nangyari doon sa lugar ng Ninive. Talagang ang Diyos ay pag ninais niya na mangyari ang isang bagay, kahit anong pilit natin na ito ay pahintuin o itigil, ay wala tayong magagawa, sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. At kahit ano pang gawin natin, ay mangyayari at mangyayari po yan. Basta tayo lamang ay magsusurrender sa Kanya. I believe na si Miller, mga kapatid, ay siyempre yun yung nature ng tao, mga kapatid. May mga takot, may mga pangamba, 'di ba? May pagdadalawang isip, at minsan sa dikta ng damdamin, minsan tayo ay nakapagbitaw din ng matatamis na salita para sa ating Panginoon, 'di ba? Lalo na pag may mga blessing tayo, maayos ang ating kalagayan, 'di ba? Bine-bless tayo ng Panginoon in all aspect of our lives, ay talagang masarap magpuri, masarap magbitiw ng matatamis na salita sa ating Panginoon, masarap magbitiw ng mga pangako, 'di ba? Pero pag meron ng hirap, mga kapatid, ay parang ang lahat ng ating matatamis na sinasabi, matatamis na mga pangako, ay nagiging mapait, 'di ba? So, sa ating pong konklusyon, mga kapatid, ay ito ay isang babala sa atin na kahit ang Diyos ay umaasa doon sa ating mga pangako na binibitawan minsan o madalas doon sa Kanya, mga kapatid, 'di ba? Kahit naman ang isang kaibigan, 'di ba, pag tayo ay nangako, kahit nga minsan pabiro yan, ay sabi nga, biro ay half 50-50, 'di ba? 50% na tama o kaya naman totoo, at 50% din na biro, 'di ba? So, ang Diyos pa kaya sa kanyang mga anak, ang mga anak niya pag nangako yan, 'di ba? Kahit ang magulang, 'di ba, ay talagang aasa na gagawin natin. So, sa atin po na nag-aaral ng mabuting balita ng salita ng Diyos, ang kanyang mga salita, ay dapat talaga magkaroon tayo ng full surrender, full surrender doon sa ating Diyos, yung tinatawag na full submission ng ating mga buhay, ng ating mga will, yung ating mga ninanais, yung ating mga kalooban ay dapat ay maging kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi ito yung
way ng Panginoon para tayo ay maging magaan para sa atin, no? Na kung tayo ay magpapasubmit kasi sa Panginoon, ano, at talagang inaccept mo 'yon, ano, sa iyong buhay na ang Diyos ang mamuhay at masunod sa ating buhay, ano, ay mawawala talaga yung tinatawag na ano yung pagdadalawang isip kung susundin ba natin siya o hindi, di ba? So kapag may full surrender o full submission sa ating mga buhay sa Panginoon, ay magiging mas madali para sa atin ang tumugon o kaya naman ay sumunod sa mga nais o yung tinatawag na kalooban ng ating Diyos. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay talagang siya yung isa sa pinakamagandang modelo o halimbawa natin, di ba? Na sinasabi niya parati na thy will be done. Ano, thy will be done. Kaya kahit ano pa mangyari sa ating buhay, tingnan natin ang Panginoon kung paano siya sumunod sa kanyang Ama, di ba? Kahit ang kanyang buhay ay sinakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo. Kahit ang kamatayan ay hinarap niya. Ano po, para lamang ipakita yung tinatawag na pag-ibig niya sa kanyang Ama sa pamamagitan ng pagsunod. Sana po ganun din tayo, mga kapatid. Ano, makita rin sa atin yung tinatawag na sakripisyo, yung tinatawag na endurance, na yung tinatawag enduring commitment, ano, natin na whatever happens, ano, ay susunod ako, magtitiis ako, ano, magtitiwala ako, mananampalataya ako sa Panginoon. Ang kanyang kalooban ang siyang maganap at mangyari sa aking buhay. So, yun lamang po yung aking maibabahaging reflection sa bawat isa sa atin. Nawa ang ating pong araw ay mapagpala at ang mga bendisyon, grasya ay ating pong maranasan sa araw na ito. Muli, mapagpalang umaga at God bless po sa ating lahat.